Magandang araw po, Ma'am Rain. Ang kwentong ito po ay maaaring hindi paniwalaan ng iba, pero isasalaysay ko pa rin po ang mga pinagdaanan ko nung ako'y dalaga pa. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Elaine. At sana po, pakinggan ninyo ang aking kwento. Noong nasa 20 taong gulang pa lamang ako, namuhay ako sa isang tahimik na baryo sa probinsya. Doon, halos magkakakilala ang lahat. Lumaki ako sa simpleng pamumuhay kasama ang pamilya ko. Nagtatanim kami ng gulay, nag-aalaga ng hayop, at namumuhay ng payak. Isang araw, kumalat ang balita na may bagong lipat na lalaki sa baryo. Hindi siya taga rito, at walang nakakaalam kung saan siya nanggaling. Ang sabi, ang pangalan niya ay Daniel. Matangkad, may matikas na tindig, at may malamlam na matang parang laging may dinadalang lungkot. Hindi siya palakibo. Hindi rin mahilig makisalamuha sa iba. Maraming nagtaka kung bakit siya lumipat sa lugar namin. Lalo na, madalas siyang nakikitang nag-iisa sa kakahuyan. Para bang may hinahanap? Dahil sa likas kong pagiging mahiyain, hindi ko agad siya nakausap. Pero isang gabi, habang naglalakad ako pauwi galing sa tindahan ng bigas, may isang lalaking biglang tumakbo papunta sa akin. Nanginginig ako sa takot nun. Iniisip na baka isa itong magnanakaw o masamang loob. Pero bago pa man ako makasigaw, isang kamay ang biglang humila sa akin. Tinago ako sa gilid ng isang puno. "Huwag kang maingay." Bulong ng lalaking humila sa akin. Napatingin ako at doon ko napagtantong si Daniel pala yun. Matalim ang tingin niya sa anino ng lalaking humahabol sa akin. At kahit hindi niya ipaliwanag, ramdam kong inililigtas niya ako. Ilang saglit lang, biglang lumiko ang lalaking humahabol sa akin at nawala sa dilim. Mabilis akong bumuntong hininga at tinignan si Daniel. "Salamat." Mahina akong sabi. Hindi po siya agad sumagot. Sa halip, tinitigan niya ako na para bang iniisip kung dapat ba niya akong kausapin o lumayo na lang. Sa huli, tumango lang siya at saka marahang nagsalita. "Mag-ingat ka sa pag-uwi sa gabi." At pagkatapos ng mga salitang yon, bigla na lang siyang naglaho sa dilim. Para bang sanay siyang kumilos na parang anino. Doon po nagsimula ang lahat. Ang gabi ng aking unang pagtatagpo sa isang lalaking hindi ko alam na magpapabago ng aking buhay. Matapos po ng gabing yon, hindi na nawala sa isipan ko si Daniel. Hindi ko maintindihan kung bakit pero may kung anong humihila sa akin para lalo siyang makilala. Mula noon, mas madalas ko na siyang nakikita. Sa palengke, sa gilid ng ilog kung saan madalas akong naglalaba, o minsan pa nga, sa ilalim ng puno habang tila malalim ang iniisip. Hindi siya tulad ng ibang kalalakihan sa baryo na masayahin at palabiro. Lagi lang kasi siyang tahimik, parang may tinatakasan o tinatago. Dahil sa pangyayaring iniligtas niya ako noon, naglakas loob na ako na magpasalamat sa kanya. Daniel, salamat pala uli sa ginawa mo noon isang gabi." Sabi ko nang minsan ko siyang nadaanan sa may kakahuyan habang naglalakad ako pa uwi. Napatigil siya. Bahagyang lumingon sa akin, pero hindi agad sumagot. Para pong nag-aalangan kung kakausapin ba ako o hindi. Sa huli, tumango siya. "Walang anuman." Pagkatapos niyang sumagot, sa halip na lumayo na ako, nagpatuloy ako sa pagsasalita. "Bihira kang makihalubilo sa mga taga rito. Pwede ko pang tanungin kung anong dahilan?" Muli po siyang napatigil. Tumingin sa akin at sa unang pagkakataon, nakita ko sa kanyang mga mata ang lungkot at takot na hindi ko maipaliwanag. "Mas mabuti nang hindi mo ako lubusang makilala, Elaine. Pero Ma'am Rain, di ba po kapag may bagay na pinagbabawalan kang alamin, lalo ka lang nagiging mas interesado?" Sa paglipas ng mga linggo, hindi ko maiwasang mapansin na kahit anong paglayo ni Daniel, palagi kami nagkakataong magtagpo. Sa palengke man yan, sa ilog, sa daan pa uwi,
At sa tuwing nagkikita kami, unti-unting nababawasan ang pagitan naming dalawa. Nagsimula siyang magsalita ng mahahabang pangungusap. Nagsimula rin siyang ngumiti. Hindi lang madalas, pero sapat na para mapansin ko. Hanggang sa isang gabi, habang ako ay nasa labas ng aming bahay, natagpuan kong muli siyang nakatayo sa di kalayuan. Para bang may gustong sabihin pero hindi sigurado kung dapat ba niyang gawin. Ano ba talaga ang tinatakbuhan mo? Tanong ko sa kanya. Napabuntong hininga siya. Kung ipapangako mong hindi ka matatakot, sasabihin ko. Napakurap ako. Bakit naman ako matatakot? Pero tumango na lang ako. Ito ang buhay ko ngayon, Elaine. Mahalaga ka sa akin, pero may mga bagay na hindi mo pa dapat malaman. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin. Pero ramdam ko sa puso ko na kahit anong itinatago niya, hindi yon sapat para itaboy ako. Hindi ako takot sa kanya. Salip, lalo ko lang siyang ginustong makilala. At bago pa ako makasagot, hinawakan niya ang kamay ko. Isang bagay na hindi ko inasahan. Kung hindi mo kayang tanggapin ang isang taong maraming lihim, sabihin mo na ngayon at hindi na ako lalapit pa. Tumingin ako sa kanya at sa kabila ng takot na nararamdaman ko, isa lang ang naging sagot ko. Hindi kita iiwasan. Mula noon, naging mas malapit kami sa isa't isa. Hindi alintana ang mga bulungan ng mga taga-baryo tungkol sa pagiging misteryoso ni Daniel. Hindi rin alintana ang pag-aalinlangan ng aking pamilya. Ang mahalaga, mahal namin ang isa't isa. At isang araw, sa ilalim ng puno kung saan kami madalas mag-usap, tinanong niya ako, handa ka bang maging asawa ko? Kumabog ang puso ko. Hindi ko yan inasahan. Pero ang sagot ko, isang matamis na oo. Ikinasal po kami sa isang simpleng seremonya. Walang magarbong kasayahan, walang engrading handaan. Tanging ang pamilya ko at ilang piling kaibigan lang ang nakasaksi. Pero sa kabila ng kasiyahan, may isang bagay akong napansin. Sa buong gabi kasi ng kasal namin, hindi man lang lumapit si Daniel sa pagkain. Hindi po siya kumain ni konti. At sa unang gabing magkasama kami bilang mag-asawa, nagising ako mag-isa sa kama. Wala si Daniel. At simula nga po nang ikinasal kami ni Daniel, unti-unti na lang akong nasanay sa kanyang pagiging misteryoso. Alam kong hindi siya tulad ng ibang lalaki sa baryo. Hindi siya palausap, bihira siyang makihalubilo sa ibang tao, at laging may mga gabing hindi ko siya katabi sa kama. Sa kabila nito, pinili kong magtiwala. Mahal ko siya. Wala akong rason para pagdudahan siya. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, hindi ko maiwasang mapansin ang mga kakaibang bagay tungkol sa kanya. Una, hindi ko pa po siya nakitang kumain kahit minsan sa harapan ko. Kahit noong kinasal kami at may konting handaan, tanging tubig lang ang ininom niya. Kapag tinatanong ko kung bakit, lagi niyang sagot, busog pa ako. Kahit ilang beses na, palaging ganun ang dahilan niya. Pangalawa, may mga gabi siyang biglang nawawala. Minsan, nagigising ako sa kalagitnaan ng gabi at mapapansing wala siya sa tabi ko. Susubukan ko siyang hanapin sa loob ng bahay pero hindi ko siya matagpuan. At kapag kinabukasan, tatanungin ko naman siya kung saan siya pumunta. Pero ang lagi niya lang sagot, hindi kasi ako makatulog, kaya lumabas lang ako saglit. Pangatlo, may isang pangyayaring hindi ko makalimutan. Madaling araw po yon. Habang papalabas ako ng bahay upang sumalok ng tubig, nakita kong bumalik si Daniel mula sa kakahuyan. Nakayuko siya. Parang may binubulong sa sarili. Madilim nun. Pero nung magtapat siya sa ilaw ng lampara sa aming pintuan, napansin kong may mga bahid ng dugo ang kanyang damit. Napaatras po ako sa takot nun. Daniel,
Bakit may dugo ka sa damit mo? Napakabilis niyang napalingon sa akin. Kitang-kita ko ang gulat sa kanyang mga mata. At sa unang pagkakataon, parang nag-aalangan siya sa isasagot niya. Wala to. Nasugatan lang ako. Mabilis niyang sagot bago dumiretso sa loob ng bahay. Gusto kong tanungin pa siya. Pero may kung anong pumipigil sa akin. Para bang may boses sa isip ko na nagsasabing huwag ko nang alamin ang totoo. Isang gabi, nagising akong muli at napansing wala si Daniel sa tabi ko. Nakiramdam na ako. At naramdaman kong may malamig na hangin na pumapasok sa kwarto. Napansin kong bahagyang nakabukas ang pintana. Hindi naman to karaniwang binubuksan ni Daniel. Nag-aalangan man, lumapit ako sa bintana at sumilip palabas. At doon ko siya nakita. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, sa hindi kalayuan sa bahay, nakatayo si Daniel. Nakayuko siya ulit at parang nahihirapan huminga. Akmang tatawagin ko siya nang bigla siyang napahawak sa kanyang dibdib. At sa harapan mismo ng aking mga mata, nakita kong unti-unting nagbago ang kanyang anyo. Ang kanyang balat ay tila nagkulay abuhin. At ang kanyang mga kamay, tumubo ng mahahabang matutulis na kuko. Ang kanyang likod ay bahagyang yumuko, na para bang isang mabangis na hayop. At nang mapatingin siya sa direksyon ko, tumambad sa akin ang kanyang mga mata, na ngayon ay kumikislap sa pula. Napalunok ako. Nagsimulang manginig ang katawan ko. Ang asawa ko ay hindi isang ordinaryong tao. Isang aswang ang napangasawa ko. Bago pa ako makatakbo o makasigaw, biglang lumitaw ang lungkot sa kanyang mukha. Dahan-dahan siyang umatras. Halos parang pinipilit niyang lumayo sa akin. Elaine, mahina niyang tawag. Sa halip na sumagot, umatras ako. Hindi ko alam kung dapat ba ako matakot o umiyak. Nasa harapan ko ang lalaking mahal ko pero hindi siya ang inakala kong nakilala ko. Elaine, pakiusap. Hayaan mo akong ipaliwanag to. Nanginginig pa rin po ako. Pero sa kabila ng takot ko, pinilit kong pakalamahin ang sarili ko. Malungkot siyang ngumiti. Hindi ko na matatakasan ang sarili kong pagkatao. Matagal ko nang gustong sabihin sa iyo ang totoo. Pero natatakot akong iwan mo ako. Tumingin ako sa kanya, pilit na iniintindi ang lahat. Kaya ba hindi ka kumakain sa harapan ko? Kaya ba palagi kang nawawala tuwing gabi? Oo. May panahon sa loob ko na hindi ko kayang pigilan ang tawag ng aking tunay na pagkatao. Pero pilit kong nilalabanan. Lalo na dahil sa'yo. Napatitig ako sa kanya. At anong ibig sabihin ng dugo sa damit mo? Napalunok siya. Halatang nag-aalangan kung sasabihin niya ang sagot. Pero sa huli, dahan-dahan niyang binitawan ang mga salitang nagpatigil sa mundo ko. Hindi ko kailanman pinatay ang sino man, Elaine. Pero palagi akong may laban sa sarili ko. Kung hindi ako makakahanap ng hayop na mapapatay, natatakot akong baka hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Napaluhod ako sa lupa. Pinoproseso ang lahat. Ang lalaking minahal ko at pinakasalan ko ay isang nilalang na kinatatakutan ng marami. Isang aswang. At ang tanong na dumaan sa isipan ko, kaya ko bang tanggapin to? Muling lumapit si Daniel at marahang hinawakan ang aking mga kamay. Kung gusto mong umalis, kung gusto mo nang takasan ako, tatanggapin ko. Hindi kita pipigilan. Pinunasan ko ang luha ko at tumingin sa kanyang mga mata. Ang parehong matang minsan kong minahal. Pero ngayon, may dalang bigat ng isang sumpa. Hindi kita iiwan. Mahinang sabi ko. Nagulat siya. Ano? Hindi kita iiwan, Daniel.
Mahal kita. Oo, natatakot ako pero mas nangingibabaw ang pagmamahal ko sa'yo. Doon ko po napagtanto, hindi lang si Daniel ang lumalaban sa sarili niya. Ako rin. Pipiliin ko bang mahalin siya sa kabila ng kanyang tunay na anyo? At ang sagot ko sa katanungan na yon ay oo. Simula po nang malaman ko ang katotohanan, natutunan kong mamuhay na may lihim. Hindi ko to sinabi sa kahit na sino. Kahit sa pamilya ko. Kahit sa mga kapitbahay. Hindi madaling tanggapin pero ginawa ko po yun. Pinili kong mahalin ang asawa kong aswang. Ang hindi ko alam, hindi lang pala kami ang may alam ng kanyang sikreto. At ang katahimikang aming pinaghirapan ay malapit na palang masira. Hindi po naging madali ang mga sumunod na araw matapos kong matuklasan ang katotohanan tungkol kay Daniel. Kahit sinabi ko nang tinatanggap ko siya, hindi ko pa rin kasi maiwasang matakot. Hindi mismo sa kanya, kundi sa posibilidad na hindi niya mapigilan ang sarili niya. Pero sa kabila ng takot ko, nagdesisyon akong manatili sa kanya. Mahal ko po siya. At alam kong kahit ano pa ang kanyang tunay na anyo, ay hindi siya masamang nilalang. Mas naging maingat po siya. Hindi na siya basta nawawala sa gabi. At kapag nakakaramdam siya ng pagkagutom na hindi kayang punan ng normal na pagkain, pinipili niyang lumayo. Madalas siyang pumunta sa kakahuyan upang manghuli ng hayop. At kahit mahirap para sa akin na tanggapin ang ideyang yon, mas mabuti na pong hayop ang mapatay niya kesa sa tao. At sa kabila ng lahat, bumalik kami sa pagiging normal na mag-asawa. Hanggang sa isang araw, may isang bagay na lubusan kong hindi inaasahan. Isang umaga noon, habang abala ako sa kusina, bigla akong nakaramdam ng matinding pagkahilo. Bigla na lang lumabo ang paningin ko at halos mahulog ako sa sahig. Mabuti na lang at nasa tabi ko si Daniel at agad akong sinalo. Elaine, anong nangyayari sa'yo? Nag-aalalang tanong niya. Hindi ko alam. Parang nahihilo ako at napahawak ako sa tiyan ko. Sa isang iglap, may kutob akong bumalot sa isipan. Hindi ko alam kung paano pero ramdam kong may isang bagong buhay sa loob ko. Kinabukasan, nagpunta ako sa albularyo ng baryo upang magpasuri. At doon ko po nalaman, buntis ako. Pagka-uwi ko, hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag kay Daniel yon. Paano kung hindi normal ang bata? Paano kung lumabas ang kanyang tunay na anyo sa aking sinapupunan? May posibilidad bang isang aswang ang magiging anak namin? Nang sabihin ko kay Daniel ang balita, nanatili siyang tahimik. Ilang minuto siyang hindi kumikibo at hindi ko alam kung matutuwa ba siya o matatakot. Hindi ko inakala na posible to. Mahina niyang sabi. Napatingin ako sa kanya. Anong ibig mo sabihin? Akala ko, hindi maaaring magkaanak ang isang tulad ko sa isang tulad mo. Kahit papaano, napanatag ako. Hindi lang ako ang nabigla sa pangyayaring to. Siya rin. Pero sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, nakita ko ang totoong emosyon sa kanyang mga mata. Hindi takot, kundi tuwa at pag-asa. Nagmamahal ako ng isang tulad mo, Daniel. At ito ang bunga ng pagmamahalan natin. Sa unang pagkakataon mula nang makilala ko siya, lumuhod po siya sa harapan ko. Idinikit ang kanyang noo sa tiyan ko. Napaluha ako sa sobrang damdamin. Mula noon, mas pinili naming mamuhay bilang isang normal na pamilya. Makalipas nga ang 9 na buwan, isinilang ko po ang aming anak. Isang malusog na sanggol na lalaki. Walang bakas ng pagiging aswang. Isa po siyang normal na bata. Pinangalanan namin siyang Gabriel. Labis ang tuwa ni Daniel noon. Nung una niyang buhatin si Gabriel, nakita ko ang ligaya sa kanyang mukha. Hindi na siya natakot.
Hindi na siya nagdadalawang isip kung kaya niyang maging isang ama. Sa wakas, naramdaman kong buo na ang pamilya namin. Pero hindi pa rin maiiwasan ng takot. Paano kung may ibang makaalam ng lihim ni Daniel? Paano kung dumating ang araw na hindi na namin ito maitatago at doon dumating ang isa sa pinakamalaking pagsubok ng buhay namin? Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Gabriel sa kanyang duyan, nagising ako sa isang malamig na hangin na pumasok sa bahay. Napabalikwas ako at napansing nakatayo si Daniel sa may bintana. Tila matigas ang katawan. "Daniel, anong ginagawa mo?" Mahina kong tanong. Hindi siya sumagot. Nang tumingin ako sa direksyon ng kanyang paningin, doon ko nakita ang 3 anino sa labas ng bahay namin. 3 lalaking may matitigas na mukha, matatalim na mata, mga taong hindi ko pa nakikita sa baryo namin. At sa isang iglap, naramdaman kong hindi sila ordinaryong tao. "Makakasama mo ba sila?" Mahina akong tanong kay Daniel. Marahan siyang tumango. "Oo. Pero matagal na akong lumayo sa kanila." Kinalibutan ako. Hindi ko alam kung bakit pero parang may masamang balak ang mga lalaking yon. At hindi nga ako nagkamali. Biglang nagsalita ang isa sa kanila. Isang lalaking may malalim na boses. Matagal ka nang lumilihis sa ating daan, Daniel. Alam naming may pamilya ka na. Naramdaman kong tumigas ang katawan ni Daniel. "Hindi na kayo parte ng buhay ko." Hindi mo basta-basta matatakasan ang pagiging isa sa amin. Lalo na ngayon na may isang bagay na gusto namin kunin mula sa'yo. Napatingin ako kay Daniel. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang matinding takot sa kanyang mga mata. Elaine, hawakan mo si Gabriel. Mahinang utos niya. Lumakas ang kabog ng dibdib ko. Anong ibig nilang sabihin, Daniel? Napabuntong hininga siya bago tinitigan ako ng seryoso. Elaine, gusto nilang kunin ang anak natin. At kung hindi ako susunod sa gusto nila, papatayin nila kayong dalawa. Parang nabingi ako sa sinabi niya. Papatayin? Kukunin si Gabriel? Hindi. Mariin kong sabi. Hindi ako papayag. Pero sa loob-loob ko, alam kong wala kaming laban sa kanila. Hindi ko nga alam kung ilan sila. Hindi ko alam kung anong kaya nilang gawin. At doon pumasok ang isang matinding desisyon na kailangan gawin ni Daniel. Isang sakripisyong hindi niya inakalang mangyayari balang araw. At yun ang desisyong babago sa pamilya namin magpakailanman. Hindi ko na alam kung paano ako nakatayo ng mga sandaling yon. Ang katawan ko ay nanginginig. Hindi lang sa lamig ng gabi, kundi sa takot na bumalot sa akin. Gusto nilang kunin ang aking anak, si Gabriel, ang bunga ng pagmamahalan namin ni Daniel. Niyakap ko ng mahigpit ang anak ko, habang mahimbing siyang natutulog sa kanyang duyan. Wala siyang kaalam-alam sa panganib na bumabalot sa pamilya namin. Samantalang si Daniel, nanatili siyang nakatayo, nakaharap sa 3 lalaking naroon sa dilim. Alam kong hindi lang sila ordinaryong tao. Sila ay tulad ni Daniel. Mga aswang. Alam mong hindi ka maaaring mamuhay bilang isang tao. Hindi lang yun. Nagkaroon ka pa ng anak, isang kalahating tao, kalahating... Huwag mo sabihin yan. Malamig na putol ni Daniel. Napaatras ako. Anong ibig niyang sabihin? Kalahating tao, kalahating aswang? Hindi mo maitatanggi na may dugo nating dumadaloy sa kanya, Daniel. Isa siya sa atin. At hindi mo maitatago yan habang buhay. Hindi mo maaaring ipamuhay sa kanya ang buhay ng isang normal na tao. Napakapit ako ng mahigpit kay Gabriel. Hindi siya isa sa inyo. Isa siyang normal na bata. Hindi siya katulad ninyo. Sigaw ko. Napatingin sa akin ng 3 lalaki. At doon ko lang napansin ang tingin nilang punong-puno ng pangungutya.
Babae, wala kang alam. Darating ang araw, magpapakita rin ang kanyang tunay na anyo. At kapag dumating ang araw na yon, susunduin namin siya. Hindi mo na siya may tatago sa amin. Napatingin ako kay Daniel. Umaasang may sasabihin siyang magpapakalma sa akin pero sa halip, nakita ko ang pangamba sa kanyang mga mata. Umalis na kayo. Di ko ibibigay ang anak ko sa inyo. Nagpalitan ng tingin ng tatlo bago lumapit palalo sa amin. Kung ayaw mong ibigay siya, alam mo kung anong dapat mong gawin. Nagtama ang tingin namin ni Daniel. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng mga aswang pero alam niyang may hinihingi silang kapalit. Hindi agad sumagot si Daniel. Halatang may bumabagabag sa kanya. Muli siyang nilapitan ng lalaking may malalim na boses. Isa lang ang paraan para hindi namin saktan ang pamilya mo, Daniel. Alam mo hindi namin palalagpasin to. Kaya bibigyan ka namin ng pagpipilian. Napalunok ako. Iwanan mo sila. Nalaglag ang puso ko sa narinig ko. Umalis ka. Bumalik ka sa amin. Itakwil mo ang pamilya mong ito, Daniel. At manunumpa kami na hindi namin sila gagalawin. Pero kung ipipilit mong manatili, Daniel, isang araw, babalik kami. At wala ka nang magagawa para pigilan kami. Halos hindi ako makahinga sa sinabi nila. Gusto nilang iwanan kami ni Daniel? Hindi. Daniel, wag. Wag kang makinig sa kanila. Pero nakita ko ang pagbabago sa mukha niya. Hindi na takot, kundi isang desperasyon. Hindi na po siya natatakot para sa sarili niya. Natatakot siyang mapahamak kami. Napatingin siya sa akin. At doon ko nakita ang sakit sa kanyang mga mata. Elaine, patawad. Hindi ako makapagsalita. Ayaw kong marinig ang susunod niyang sasabihin. Pero wala akong ibang paraan. Hindi ko alam kung paano ako nakatulog ng gabing yon. Hindi ko na alam kung paano tumigil ang mundo ko sa paggalaw. Nang magising ako kinaumagahan, wala na po si Daniel. Wala siya sa bahay. Wala siya sa paligid. Iniwan niya kami. At ang naiwan lang sa tabi ng aking una na isang sulat. Elaine, patawarin mo ako. Ginawa ko to upang protektahan kayo. Huwag mo akong hanapin. Huwag mong hayaang lapitan ng kahit sinong estranghero si Gabriel. Mahalin mo siya gaya ng pagmamahal ko sa inyong dalawa. Huwag mo siyang hayaang maging katulad ko. Napahawak ako sa papel na hawak ko. Halos hindi ko na makita ang mga salitang nakasulat dahil sa bumubuhos na luha mula sa aking mga mata. Mahal niya kami pero pinili niyang lumayo. Nang tingnan ko ang duyan kung saan natutulog ang aming anak, napangiti ako sa kabila ng sakit. Si Gabriel, ang aming anak, mahimbing pa rin natutulog. Hindi alintana ang katotohanang hindi nabuo ang aming pamilya. At kahit masakit po, tinanggap ko ang desisyon ni Daniel. Dahil alam kong ginawa niya to, hindi dahil hindi niya kami mahal, kundi dahil mahal niya kami, higit sa sarili niya. Mula noon, namuhay kaming dalawa ni Gabriel ng tahimik. Iniwan namin ang baryo upang magsimula ng panibagong buhay sa malayo, kung saan walang makakaalam ng aming nakaraan. Lumipas po ang mga taon. Lumaking isang mabuting bata si Gabriel. Puno ng buhay at kasiyahan. Wala ni isang bakas ng dugo ng aswang ang lumabas sa kanya. Isa siyang normal na bata, gaya ng inasam ko. At kahit wala na si Daniel sa piling namin, alam kong kung saan man siya naroroon, binabantayan niya kami. Minsan, may mga gabing nararamdaman kong may isang anino sa di kalayuan. Parang nagmamasid mula sa dilim. Hindi na ako natatakot. Dahil alam kong siya yon, si Daniel,
Ang lalaking minahal ko, ang aswang na pinili kong yakapin, at ang lalaking nagsakripisyo para sa amin. At dito nga po nagtatapos ang bahagi ng kwento ko, Ma'am Rain. Alam kong maaaring hindi mo to paniwalaan. Pero ito ang katotohanan ng pinagdaanan ko noong ako'y dalaga pa. Minsan, ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa kung gaano nyo ay pinaglaban ng isa't isa. Minsan, ang tunay na pag-ibig ay tungkol sa kung gaano mo kayang magsakripisyo para sa kaligtasan ng taong mahal mo. At yun po ang ginawa ni Daniel. Hindi ko alam kung kailan ko siya muling makikita. Pero, alam kong kahit saan siya naroroon, hindi siya kailanman lumayo. Dahil ang puso niya ay palaging nasa amin. Kamusta po kayo? Muli, maraming salamat po sa pagsubaybay. Huwag niyo po sanang kalilimutang mag-like at mag-subscribe. Hello po sa mga subscribers ko at welcome po sa mga bago kong subscribers. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa maayos kayong kalagayan. Have a nice day po sa inyong lahat. Hanggang sa muli!